Sa isang abalang kalsada sa Maynila, araw-araw dumadaan si Heavenly papunta sa kanyang opisina. Simpleng dalaga lamang siya, nakasuot ng puting blouse at itim na palda na pang-opisina. Dala ang kanyang bag na puno ng mga papel at maliit na baon. Sanay na siyang nakikita ang iba't ibang mukha ng syudad. Mga taong nagmamadali, nag-aalok ng paninda, at mga pulubing nakahandusay sa gilid ng bangketa. Ngunit isang araw, habang naglalakad siya, napatigil ang kanyang mga mata sa isang lalaking nakaupo sa tabi ng isang lumang tindahan ng sari-sari. Maumi ang suot nitong damit, may bahid ng alikabok at mantsa ng pawis, ngunit kapansin-pansin ang mukha niya. Hindi ito kagaya ng ibang pulubi na madalas niyang nakikita. May kakaibang karisma at anyo na tila hindi tugma sa kanyang kalagayan. Ang lalaking iyon ay si Crispin. Nakahilata si Crispin sa gilid ng kalsada. May hawak na lumang supot na tila wala namang laman. Mapapansin ang gutom sa kanyang mukha at sa mga mata niyan parang may malalim na iniisip. Nakita ni Heavenly na ilang tao ang dumadaan ngunit walang pumapansin. May ilan pang nagsasabi ng masasakit na salita, tipong, magtrabaho ka na lang kaysa namamalimos dyan, bago tuluyang lumakad palayo. Napailing siya, ramdam niya ang kirot sa dibdib, hindi niya mapigilang maglabas ng pitaka at kumuha ng 500 piso at isang plastik ng tinapay na dala niya para sa almusal. Lumapit siya kay Crispin at may kabaman sa una, marahang iniabot ang tinapay at pera. Kuya, eto o. Kahit papaano makakain ka, sabi niya. Napatingin si Crispin sa kanya, medyo nagulat. Kita sa mga mata niya ang pasasalamat. Hindi siya agad magsalita. Tila nag-isip pa kung tatanggapin ba. Ngunit maya-maya, kinuha niya ito ng may paggalang. Salamat, hindi ko akalaing may lalapit pa. Mahina niyang tugon. Sa simpleng palitan ng salita, naramdaman ni Heavenly ang bigat ng sitwasyon ng lalaki. Hindi ito yung tipong manlilimos ng basta-basta lang, kundi parang may dignidad pa rin kahit nasa mababang kalagayan. Habang tumatagal ang pagkakatitig ni Heavenly kay Crispin, lalo siyang nagtataka. Gwapo ito kung huhugasan lang at aayusin ang sarili. May matangos na ilong, malalim na mata, at mga ngiting tila may tinatagong kwento. Sa isip niya, bakit kaya napunta sa ganitong sitwasyon ang isang tulad niya? Kunit agad niyang pinutol ang kanyang mga iniisip. Naisip niyang baka hindi na dapat niyang usisain. Tumalikod na siya at naglakad papasok sa opisina. Ngunit sa buong araw, hindi maalis sa kanyang isipan ang lalaking iyon. Kahit abala siya sa mga papeles at tawag, bumabalik-balik ang imahe ni Crispin, nakaupo sa gilid ng kalsada, tila nilalamon ng ingay ng syudad. Kinabukasan, hindi sinasadyang dumaan muli si Heavenly sa parehong kalsada. Doon muli niyang nakita si Crispin, nakayuko at tila natutulog. May 2 batang kalye ang lumapit at naglaro sa tabi niya. Nakita ni Heavenly na ginising siya ng mga bata at imbes na mainis, gumiti siya at binigyan pa ng isang pirasong tinapay ang mga ito mula sa supot na hawak niya. Napangiti si Heavenly. May kakaibang kabutihan ang lalaki. Kahit halata namang siya mismo ay kapos na kapos. Nagdulot ito ng mas matinding kuryosidad sa kanya. Hindi na siya nakatiis at lumapit muli. Kuya, kamusta ta? Nakakain ka ba kahapon? Tanong niya. Napalingon si Crispin at bahagyang natawa, tila naaliw sa malasakit ng dalaga. Oo, salamat sa iyo. Kung hindi dahil sa tinapay mo, baka hindi ako nakaraos, tugon niya. Doon nagsimula ang maikling pag-usap nila. Ibinahagi ni Heavenly na nagtatrabaho siya bilang staff sa isang kumpanya malapit lang. At si Crispin naman ay nagsabing dati raw siyang may ginagawa pero hindi na nagpatuloy ng kwento. Napansin ni Heavenly na parang may ayaw ikwento si Crispin tungkol sa kanyang nakaraan. Pag-uwi ni Heavenly, nagtanong-tanong siya sa sarili. Bakit kaya napapadpad ang isang taong mukhang matalino at mabait sa kalsada? Baka may mabigat na pinagdaanan. Naalala niyang tatay niyang minsan nawalan trabaho at halos mawalan na sila ng makakain noon. Pero nakabangon din sa tulong ng tiyaga at suporta ng pamilya.
Kaya marahil madaling lumambot ang puso niya sa kalagayan ni Crispin. Naramdaman niyang parang may obligasyon siyang bumalik at alamin kung paano niya matutulungan ang lalaking iyon kahit maliit lamang ang kaya niyang ibigay. Sa mga sumunod na araw, naging routine na niya ang dumaan sa lugar na iyon. Tuwing tanghali o bago umuwi, dumaraan siya dala ang maliit na supot ng pagkain. Minsan ay pandesal, minsan ay kanin at ulam mula sa karinderya. At sa bawat pagkakataong iyon, nakikita niya kung paano magpasalamat si Crispin ng taos-puso at kung paano lumiliwanag ang mukha nito kahit simpleng bagay lang ang natatanggap. Ang simpleng pagtulong na iyon ay naging tulay ng kanilang pagkakakilala at nagsimulang magbukas ng pinto para sa mas malalim na koneksyon na hindi pa nila alam ay unti-unti nang umuusbong. Lumipas ang ilang linggo at tuloy-tuloy ang pagbisita ni Heavenly kay Crispin. Hindi na lamang pagkain at barya ang dinadala niya kundi pati maliit na kwento tungkol sa kanyang araw. Madalas niyang ikwento kung paano siya nahirapan sa mga papeles sa opisina o kung gaano kaingay ang mga katrabaho niya. Sa una, nakikinig lang si Crispin, nakaniti at nakatingin sa kanya na para bang siya ang tanging ilaw sa madilim niyang mundo. Ngunit kalaunan, natututo rin siyang magbukas ng kaunti tungkol sa sarili, bagaman laging bitin at may mga bagay na hindi niya sinasabi. Kapag tinatanong siya ni Heavenly kung bakit siya napunta sa kalsada, ngingiti lang siya at sasabihin, mahaba ang kwento, baka sa susunod. Sa tuwing lumalapit si Heavenly, hindi maiwasang mapansin ng ibang tao. May mga nagtataka kung bakit isang dalagang maayos at propesyonal ang nakikipag-usap sa isang pulubi. May ilantang bumubulong ng masasakit na salita sa gilid. Sayang ang ganda ng dalagang yan. Bakit doon nakikisama? Ngunit hindi iyon alintana ni Heavenly. Para sa kanya, nakikita niya kay Crispin ang isang taong may kabutihang pusong hindi matutumbasan ng pera o posisyon. Sa tuwing pinagtatawanan o tinitingnan ng iba si Crispin ng masama, lalo siyang nagagalit sa kawalan ng malasakit ng lipunan. Naalala niya kung paano rin sila noon halos mawalan ng lahat dahil sa hirap. At kung wala ring tumulong sa kanilang pamilya, baka pareho lang sila ng sinapit ni Crispin. Isang araw, nagdesisyon si Heavenly na dalhan si Crispin ng baong ulam mula sa kanilang bahay. Sinabayan pa niya ng maliit na inumin. Habang kumakain sila sa gilid ng bangketa, nagkwentuhan sila na parang magkaibigan na matagal nang magkakilala. Natanong niya si Crispin kung may pamilya ba itong hinahanap o kamag-anak na pwede niyang balikan. Bahagyang natahimik si Crispin. Tumingin sa malayo at pagkatapos ay ngumiti ng pilit. Meron, pero hindi na siguro mahalaga, maikli niyang sagot. Hindi na ipinilit ni Heavenly. Ramdam niyang may sugat itong pilit na tinatago. Sa halip, nagpasya siyang patuloy na iparamdam kay Crispin na may taong handang makimig at kumalinga kahit hindi niya ikwento ang lahat. Minsan, habang naglalakad si Heavenly papunta kay Crispin, napansin niya ang ilang kabataang tambay na nilalapitan ito. Akala niya ay bibigyan lang ng pagkain o kausap si Crispin. Ngunit laking gulat niya nang makita na pinagtatawanan siya. Tinatawag nilang gwapo nga pero pulubi naman. May isa pang nang asar na nagtulak sa kanya. Agad na kumulo ang dugo ni Heavenly at nilapitan ang grupo. Ano ba kayo? Tao din siya. Kung wala kayong magandang masasabi, wag na lang. Mariin niyang sabi. Natigilan ang mga tambay. Hindi nila inaasahan na may magtatanggol kay Crispin. Napahiya sila at nagsialisa na lang. Si Crispin, bagaman tahimik, halatang nasaktan. Ngunit nang tingnan niya si Heavenly, may bakas ng pasasalamat sa kanyang mga mata. Salamat, mahina niyang sambit. Dahil sa pangyayaring iyon, mas lalo pang lumalim ang koneksyon nila. Nakita ni Heavenly na kahit nasa pinakamababang estado ng buhay, si Crispin ay marunong pang magbigay. Isang beses, nasaksihan niyang may batang pulubi rin na lumapit kay Crispin. Ang pagkain na ibinigay niya kay Crispin ay hinati nito at ibinigay ang kalahati sa bata. Mas bata siya, mas kailangan niya, sabi ni Crispin
nang tanungin siya ni Heavenly kung bakit. Doon, tuluyan nang humanga si Heavenly. Naisip niya kung sa ganitong kalagayan palang marunong magbahagi si Crispin. Paano pa kaya kung mabigyan ng pagkakataon sa mas maayos na buhay? Sa mga sumunod na araw, naging inaabangan na ni Heavenly ang bawat pagkikita nila. Kahit abala sa trabaho, hindi niya nakakalimutang dumaan sa lugar kung saan nakaupo si Crispin. Ang simpleng ngiti nito ay nagiging dahilan ng gaan ng loob niya sa gitna ng stress sa opisina. Ngunit kasabay ng paglapit nila sa isa't isa, nagsimula ring pumasok ang pangamba sa isip ni Heavenly. Ano kaya ang iniisip ng mga tao sa kanya? Ano ang sasabihin ng pamilya niya kung sakaling malaman nilang nakikipagkaibigan siya sa isang pulubi? Ngunit sa tuwing makikita niya si Crispin na nakangiti, nagiging malinaw sa kanya na hindi mahalaga ang opinyon ng iba. Ang mahalaga ay ang malasakit at kabutihan na ibinabahagi nila sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nararamdaman na hindi lamang awa ang nagtutulak sa kanya upang lumapit. May kakaibang damdamin na unti-unting sumisibol sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya inaasahan para sa isang taong nasa kalye. Sa kabilang banda, si Crispin ay hindi rin maitago ang tuwa sa tuwing nakikita si Heavenly. Hindi man niya sinasabi, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang may kakaibang liwanag na dala ang dalaga sa kanyang madilim na sitwasyon. Sa bawat pagkain at pakikipag-usap na dala ni Heavenly, nabibigyan siya ng lakas na harapin ang isa na namang araw ng pagtitiis. Ngunit higit pa doon, nararamdaman niyang may isang taong tunay na nakakita sa kanya bilang tao, hindi bilang pulubi lang sa kalsada. At sa hindi nila namamalayan, ang simpleng pagtulong na nagsimula sa isang pirasong tinapay at ilang baryang inabot sa gilid ng kalsada ay nagiging simula ng isang mas malalim na ugnayan na magbabago ng kanilang mga buhay. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho, dumaan muli si Heavenly sa lugar kung saan madalas nakaupo si Crispin. Ang araw ay papalubog na at ang kalye ay puno ng mga tao na nagmamadaling umuwi. Doon niya nakita si Crispin na nakaupo sa gilid, tila malalim ang iniisip. Hindi niya agad nilapitan. Bagkus ay pinagmasdan muna niya mula sa malayo. May mga taong dumadaan na napapalingon sa kanya at may ilan pang bumubulong na tila kilala siya ngunit umiilag ng tingin. Napakunot ang noo ni Heavenly. Nagtataka kung bakit ganoon ang reaksyon ng mga tao. Hindi naman karaniwang pulubi si Crispin sa paningin niya at ngayon ay lalo lamang niyang napansin na may kakaiba nga rito. Lumapit siya at gaya ng nakagawian ay nagdala ng pagkain. Crispin, eto may ulam ako, baka hindi ka pa kumakain. Malumanay niyang sabi. Napatingin si Crispin at ngumiti sabay abot ng dala niya. Salamat na naman, Heavenly. Hindi ko na alam kung paano ko maibabalik lahat ng kabutihan mo. Umupo si Heavenly sa tabi niya at saglit na nakisalo sa kanyang kinakain. Habang kumakain si Crispin, napansin niya na may lalaking dumaan at biglang natigilan nang makita si Crispin. Sandali lamang itong tumingin, ngunit bakas sa mga mata ang pagkilala. Saka mabilis na lumayo. Nagtaka si Heavenly at agad na tinanong, Crispin, kilala ka ba nung taong iyon? Napatahimik si Crispin, hindi agad sumagot. Maya-maya napabuntong hininga siya. Hindi ko na rin alam kung may mga taong gusto pang makaalala sa akin. Marami nang nangyari. At mas pinili kong lumayo. Hindi na siya nag-usisa pa si Heavenly, ngunit lalong tumindi ang kanyang kuryosidad. Para bang may mabigat na dahilan kung bakit naroon si Crispin sa kalsada at piniling mamuhay sa ganoong paraan. Makalipas ang ilang araw, nagpasya si Heavenly na mas kilalanin pa siya. Dumaan siya ng mas maaga kaysa sa dati at nadatnan si Crispin na naglilinis ng kanyang maliit na lugar sa bangketa. May tabo at lumang basahan siyang ginagamit para bang ayaw niyang tuluyang lamunin ng dumi ang kanyang paligid. Uy, naglilinis ka pa, biro ni Heavenly habang nakangiti. Kahit paano, kailangan pa ring maging desente, sagot ni Crispin sabay kindat. Sa saglit na iyon, nakaramdam si Heavenly ng kakaibang init sa kanyang puso. Sa kabila ng lahat,
nandoon pa rin ang dignidad at pagnanais ni Crispin na ipakita na hindi siya basta-basta sumusupo. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pa silang naging malapit. Madalas na nagkukwento si Heavenly tungkol sa kanyang pamilya, kung paanong sila'y simpleng nabubuhay lamang, kung paanong ang kanyang tatay noon ay nawalan ng trabaho at halos mawalan sila ng makakain, ngunit muling nakabangon. Ibinahagi rin niya ang kanyang mga pangarap na balang araw ay makapagtapos ng mas mataas na posisyon sa opisina upang makatulong sa kanyang nanay at mga kapatid. Si Crispin naman ay nakikinig lamang. Paminsan-minsan ay nagtatanong at nagbibigay ng simpleng payo. Ngunit halata kay Heavenly na may mga bagay siyang gustong sabihin ngunit pinipili pa rin itago. Isang gabi, habang naglalakad pauwi si Heavenly, napansin niyang may 2 kabataang kalye na lumapit kay Crispin. Akala niya ay mang-aasar lamang ang mga ito. Ngunit laking gulat niya nang makita na inabutan sila ni Crispin ng pagkain mula sa maliit na baon niya kanina. Kumain muna kayo mga bata. Hindi laging madali ang buhay sa kalsada, sabi niya. Napangiti si Heavenly sa nakita. Kahit siya mismo ang nagbigay ng pagkain kay Crispin, pinili pa rin itong ipamahagi sa iba ang kaunting meron siya. Doon tuluyan niyang napatunayan na ang lalaki ay hindi lamang simpleng pulubi, kundi isang taong may pusong handang magbigay kahit walang-wala na. Habang pinagmamasdan niya si Crispin, naramdaman niya ang kakaibang paghanga na unti-unting humahalo sa kanyang puso. Hindi lamang awa o malasakit ang nararamdaman niya. May halong paghanga at damdaming hindi niya inaasahan. Ngunit pinili niyang itago ito sa sarili. Alam niyang masyado pang maaga at higit sa lahat, mahirap ipaliwanag kung bakit siya nahuhulog sa isang taong malayo sa kanyang mundo. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, hindi niya mapigilan ang sariling isipin si Crispin. Sa opisina, kapag may kausap siyang katrabaho, biglang papasok sa isip niya ang mga ngiti nito. Sa jeep pauwi, maririnig niya ang mga tawa at pakiramdam niya nandoon si Crispin sa tabi. Unti-unti, ang pulubi sa gilid ng kalsada ay nagiging mahalagang bahagi na ng kanyang araw. Samantala, si Crispin ay hindi rin makapaniwala sa nangyayari. Sa kabila ng kanyang kalagayan, may isang dalagang katulad ni Heavenly na patuloy na lumalapit at nagpapakita ng malasakit. Hindi niya alam kung paano siya susuklian, ngunit ang simpleng presensya ni Heavenly ay sapat na upang maramdaman niyang may halaga pa siya sa mundo. Madalas ay nag-iisip siya kung karapat-dapat ba siyang makaramdam muli ng pagmamahal. Ngunit tuwing titingnan niya ang mga mata ni Heavenly, nakikita niya ang sinseridad at kabutihan na matagal na niyang hindi naranasan. Sa katahimikan ng gabi, habang mag-isa siyang nakahiga sa gilid ng bangketa, bumulong si Crispin sa sarili. Ano pa ba ang halaga ko? Ngunit bakit sa kanya parang may nakikita pa rin siyang mabuti? Hindi niya alam, pero unti-unti na rin siyang nadadala ng damdaming pilit niyang iniiwasan. Sa puntong iyon, pareho silang nagtatago ng damdamin, ngunit pareho ring nakararamdam ng kakaibang pagkakaunawaan. Hindi pa nila alam kung saan ito patutungo, ngunit malinaw na nagsisimula na ang isang bagay na hindi nila inasahan. Ang simpleng pagtulong at malasakit na nag-ugat sa kalsada ay nagiging binhi ng isang pag-ibig na unti-unting umuusbong. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan, mas dumadalas na ang pag-uusap ni na Heavenly at Crispin. Hindi na lamang ito simpleng pag-abot ng pagkain o barya, kundi mahabang usapan tungkol sa buhay, mga pangarap, at minsan ay mga biro na nagpapagaan ng loob nila. Ngunit sa likod ng masayang tagpong iyon, nagsimulang dumami ang mga matang nakaingin at mga bibig na bumubulong. Isang araw, habang kausap ni Heavenly si Crispin, may isang kaklase siya noong kolehiyo na dumaan. Napakunot ang noo nito at nagulat nang makita siya sa tabi ng isang pulubi. Hindi ito nakatiis at tinawag siya mula sa kalsada. "Heavenly, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dyan?" Sigaw ng babae. Nahihiyamang sagutin, mumiti lamang si Heavenly at nagsabing, "Kaibigan ko siya."
Ngunit imbes na tumigil, lumapit ang kaklase niya at pasimpleng ngumiti ng malamig kay Crispin bago bumulong kay Heavenly. Sayang ka, ang ganda-ganda mo at maayos naman ang trabaho mo. Bakit ka nakikipagkaibigan sa ganyang klasing tao? Tumama iyon kay Heavenly, ngunit pinili niyang huwag ipakita ang inis. Hinintay niyang makaalis ang kakilala bago siya muling bumaling kay Crispin. Tahimik lang si Crispin at nakatingin sa malayo. Ramdam ni Heavenly na nasaktan ito, kaya agad siyang nagsalita. Huwag mong pansinin yung sinabi niya. Hindi ka ganoon, Crispin. Dahan-dahan itong napatingin kay Heavenly at ngumiti ng pilit. Sanay na ako. Matagal ko nang naririnig ang mga ganong salita. Pero salamat, Heavenly. Salamat kasi iba ang tingin mo sa akin. Napalunok si Heavenly. Hindi niya alam kung bakit ganon ang reaksyon niya. Pero sa puso niya'y unti-unti nang lumalalim ang kanyang malasakit para kay Crispin. Makalipas ang ilang araw, habang pauwi si Heavenly galing opisina, nakita niyang pinagtatawanan ng ilang tambay si Crispin. Pinapalo ng mga ito ang supot na gamit niya bilang unan at sinasabihang, akala mo kung sino, gwapo nga pero pulubi naman. Hindi na nakapagtimpi si Heavenly. Lumapit siya at mariing sinabi, tama na yan, tao din siya. Kung wala kayong magandang gagawin, umalis na lang kayo. Nagulat ang mga tambay at napahiya. Isa-isang nag-alisan. Ngunit bago sila tuluyang lumayo, narinig ni Heavenly ang isa sa kanila na nagsabi, grabe, ipinagtanggol pa ng dalaga ang pulubi. Nakakahiya naman. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig ni Crispin. Pagkaalis ng mga ito, tiningnan ni Heavenly si Crispin na nakayuko at halatang nahihirapan sa narinig. Umupo siya sa tabi nito at marahang nagsalita. Huwag kang mag-alala. Wala silang alam. Hindi nila alam kung sino ka talaga. Napatingin si Crispin sa kanya at bahagyang natawa. Ni ako nga, minsan hindi ko na rin alam kung sino pa ako. Doon muling naramdaman ni Heavenly ang lalim ng kanyang iniisip. May misteryo sa nakaraan ni Crispin na hindi niya pa ring mabatid, ngunit mas pinili niyang ipakita na hindi nagbabago ang tingin niya rito. Sa mga gabing mag-isa si Crispin, madalas niyang isipin ang mga salitang sinabi ng mga tao. Ngunit kapag naiisip niya si Heavenly, bumabalik ang konting lakas sa kanyang loob. May isang taong naniniwala sa kanya. Isang taong hindi natatakot lumapit sa kanya, sa kabila ng lahat ng panlalait at pangungutya ng iba. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman niyang may kahulugan pa ang kanyang pag-iral. Dahil sa lahat ng nangyari, nagsimulang maging mas bukas si Crispin kay Heavenly. Isang gabi, habang magkasama sila, bigla na lamang niyang nasabi, alam mo Heavenly, dati rin akong may maayos na buhay. May trabaho, may direksyon. Pero may mga nangyaring hindi ko kontrolado at napunta ako rito. Napatigil si Heavenly at tumingin sa kanya, naghihintay ng kasunod na paliwanag. Ngunit agad ito mumiti at nagsabing, sa tamang oras ikukwento ko lahat. Sa ngayon, sapat na siguro na alam mong hindi ako laging ganito. Hindi na siya nagtanong pa si Heavenly. Alam niyang darating ang panahon na kusa na itong magsasalita. Ang mahalaga sa kanya ay ang kasalukuyan na si Crispin ay nandoon at siya rin. At sa bawat araw na magkasama sila, lalo lamang tumitibay ang kanilang koneksyon. Ang mga tingin at niit ay nagiging palihim na kumpirmasyon ng damdaming pareho nilang nararamdaman, ngunit hindi pa masabi ng diretsyo. Para kay Heavenly, ang pagkakaibigan nila ay higit pa sa pagkakaawa. Sa tuwing nakikita niya kung paano si Crispin nagbabahagi ng kaunting meron siya sa mga batang lansangan, lalo siyang humahanga. Sa tuwing naririnig niya ang mga simpleng payo nito tungkol sa buhay, parang mas nagiging malinaw sa kanya kung ano ang mahalaga. At sa bawat oras na kasama niya ito, ramdam niyang hindi siya kailanmang nagkamali sa pagpili na tumulong sa unang pagkakataon. Samantala, si Crispin ay patuloy na nagugulat sa sarili. Hindi niya skalaing may isang tulad ni Heavenly na papasok sa kanyang mundo at magbibigay ng kulay sa bawat araw niya. Alam niyang hindi madali ang kanilang sitwasyon. Alam din niyang maraming hadlang at panghuhusga ang haharapin nila. Ngunit sa ngayon,
Pinili niyang maramdaman ang kakaibang saya at katahimikan na hatid ng presensya ng dalaga. At sa gitna ng lahat ng bulung-bulungan at mga matang humuhusga, dahan-dahan ang umuusbong ang isang damdaming hindi nila inaasahan. Ang simpleng pagkakaibigan ay unti-unting nagiging mas malalim, mas personal at mas totoo. Ngunit hindi pa nila batid kung ano ang kapalit ng damdaming iyon kapag dumating ang oras na masubok ito. Isang araw, maagang pumasok si Heavenly sa opisina. Pagod siya mula sa nakaraang linggo dahil sunod-sunod ang trabaho at madalas na siya lang ang naiwan sa departamento kapag kailangan ng overtime. Ngunit kahit ganoon, hindi niya pa rin nakakalimutang dumaan kay Crispin tuwing umaga at hapon. Sa bawat pagkakataon, para bang iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Habang hawak niya ang kape at iniisip na baka dalhan din si Crispin ng pandesal, bigla siyang nilapitan ng isa niyang katrabaho, si Lisa, na kilalang mahilig makialam. Heavenly, lagi kitang nakikitang dumadaan sa kalsadang iyon. Huwag mong sabihing may nakilala kang pulubi, pabirong sabi ni Liza, ngunit may halong panlalait. Napatahimik si Heavenly at ngumiti lang ng mahina. Sa buong maghapon, narinig niyang pinag-uusapan siya ng ilang kasamahan. Ang iba'y natatawa, ang iba na may nagbubulong. May nagsabing, sayang siya, mabait at maganda, pero pulubi ang pinapansin. Napapikit si Heavenly at pilit na iniwas ang kanyang tenga. Hindi niya gustong madala ng panghuhusga ang kanyang damdamin, ngunit hindi rin niya mapigilang masaktan. Nang matapos ang trabaho, mabilis siyang lumabas ng opisina upang makalayo sa mga usapan. Pagdating niya sa kalsada kung saan naroon si Crispin, nakita niyang nakaupo ito at nakatingin sa mga dumadaang tao. Hindi siya agad nilapitan, bagkus ay pinagmasdan muna. Ngunit may ilang binatilyong tambay ang nasa paligid at nakatingin kay Crispin na tila ba pinagtatawanan siya. Isa sa kanila ang lumapit at nagsimulang mangasar. Uy, gwapo, pero pulubi. Sino ka ba talaga? Nanghihingi na lang palagi. Sabay tawanan ng grupo. Tumawa pa ang isa at tinulak ng marahan ang balikat ni Crispin. Napatingin ito sa kanila, ngunit hindi siya gumanti. Tahimik lang at pilit na pinanatili ang respeto sa sarili. Hindi na nakapagpigil si Heavenly. Lumapit siya at mariing sinabi, "Tama na. Kung wala kayong magandang gagawin, wag niyo na siyang istorbohin." Laking gulat ng mga tambay nang makita siyang nakatayo ron. Halatang handang ipagtanggol si Crispin. "Uy, girlfriend mo ba siya?" Biro ng isa, sabay tawanan muli. Ngunit nang makita ang matalim na tingin ni Heavenly, isa-isa silang nagsialisan. Naiwan si Crispin na nakatungo at halatang nasaktan. Umupo si Heavenly sa tabi niya. "Pasensya ka na, Crispin. Hindi ko kayang makita na ganyan ang trato nila sa'yo." Tumango lamang si Crispin at ngumiti ng pilit. "Sanay na ako, Heavenly. Buong buhay ko sa kalsada, ganyan na ang tingin nila. Pero iba ka. Salamat kasi kahit papaano, nararamdaman kong tao pa rin ako." Napalunok si Heavenly at naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa simpleng salitang iyon, lalo niyang nakita ang kabutihan at kahinaan ni Crispin na pilit nitong tinatago sa iba. Makalipas ang ilang araw, hindi pa rin makalimutan ni Heavenly ang nangyari. Dumating ang Sabado at nagpasya siyang magdala ng mas masarap na pagkain kay Crispin. Niluto mismo ng kanyang ina ang adobong baboy at dinala niya ito sa supot. Paglapit niya, nakita niyang tinutulungan ni Crispin ang isang batang naglalako ng sampagita na nahulog ang mga paninda sa kalye. Tinulungan niya itong pulutin at saka binigyan ng kaunting barya mula sa maliit niyang bulsa. Doon napangiti si Heavenly. Kahit walang-wala, marunong pa ring magbigay si Crispin. Nang sabay silang kumain, nagsimula silang magkwentuhan. Sa gitna ng usapan, bigla na lamang nagsalita si Crispin. "Alam mo, Heavenly, minsan naiisip ko, kung hindi ako napunta sa ganitong sitwasyon, baka magkaiba ang tingin ng mga tao sa akin. Pero siguro, mas mabuti na ring nararanasan ko ito, kasi dito ko nakikilala kung sino ang tunay na may malasakit." Hindi siya nakapagsalita agad, ngunit sa loob-loob niya,
lalo lamang tumindi ang paghanga niya sa lalaki. Kinabukasan, dumating si Heavenly sa opisina at muling nakarinig ng bulungan mula sa kanyang mga katrabaho. Isa sa kanila, si Liza, ay hindi na nakapagtimpi at harap-harapang nagsabi, "Heavenly, bakit mo pa pinapansin yung pulubi? Ang dami namang mas maayos na lalaki dyan. Ayaw mo bang mapahiya?" Napatingin si Heavenly sa kanya, huminga ng malalim at sagot niya, "Kung ikahihiya ko ang pagtulong at pagkakaibigan, mas pipiliin kong mapahiya. Hindi niyo siya kilala, kaya wala kayong karapatang husgahan." Natahimik ang buong opisina. May ilan na nagbulungan pa rin, ngunit ramdam niya ang sarili niyang paninindigan. Paglabas niya ng opisina, agad siyang dumaan kay Crispin. Nakamiti ito nang makita siya, at sa mga mata nito, tila naroon ang pasasalamat na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Habang magkatabi silang naglalakad, papunta sa karinderyang malapit, hindi nila namalayan na sa bawat hakbang, unti-unti nang binubuo ng tadhana ang usang ugnayan na higit pa sa pagkakaibigan. At bagaman marami pang hadlang at panghuhusga ang darating, ramdam nilang pareho na hindi sila nag-iisa sa laban. Sa mga oras na iyon, malinaw kay Heavenly na hindi na simpleng awa lang ang nararamdaman niya. Ang damdaming pilit niyang ikinukubli ay unti-unti nang nagiging mas malalim, mas totoo, at mas mahirap itanggi. Habang nakatingin siya kay Crispin, napagtanto niyang ang pulubing minsan niyang tinulungan ay nagsisimula ng maging mahalagang bahagi ng kanyang puso. Mabilis lumipas ang mga araw at hindi na maikakaila ang paglapit ng loob ni Heavenly kay Crispin. Sa bawat pag-uusap nila, lalong lumalalim ang pag-unawa niya sa lalaki. Hindi lang ito simpleng pulubi na nakilala niya sa gilid ng kalsada, kundi isang taong may lalim at kabutihan na bihira niyang makita sa kahit sinong naasalamuha. Ngunit, kasabay ng pagtibay ng kanilang koneksyon, nagsimula ring mamulaklak ang damdaming hindi nila maipaliwanag. Isang gabi, matapos ang kanyang trabaho, naglakad si Heavenly pauwi at gaya ng nakagawian ay dumaan sa lugar kung saan naroon si Crispin. Nandoon ito, nakaupo at tahimik na nakatingin sa mga dumadaang sasakyan. Dala niya ang maliit na supot ng pagkain mula sa karinderya. Umupo siya sa tabi nito at sabay nilang kinain ang adobo at kanin. Habang kumakain, napansin ni Heavenly ang kakaibang katahimikan ni Crispin. Wala itong masyadong sinasabi at nakatitig lamang sa malayo. "Heavenly," mahina nitong sabi matapos ang ilang sandali. "Hindi ko alam kung nararapat ba akong makaramdam ng ganito, pero bawat araw na nakakasama kita, mas lalo akong natatakot." Nagulat si Heavenly at agad na nagtanong, "Natakot saan, Crispin?" Napayoko ito at huminga ng malalim bago sumagot. "Natakot na baka mawala ka. Natakot na baka dumating ang araw na hindi mo na ako kayang ipagtanggol laban sa mga mata ng tao." Napatingin si Heavenly at hindi agad nakasagot. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang pareho ang takot nila. Hindi niya maitatanggi na sa mga nakaraang linggo, hindi na lamang awa o malasakit ang nararamdaman niya para kay Crispin. May damdamin na siyang hindi niya inaasahang mararamdaman. Isang damdaming mas malalim, mas totoo. Mahina niyang inilapag ang kutsara at tiningnan si Crispin sa mata. "Crispin, hindi ko alam kung tama o mali, pero ang sigurado ako, hindi ko na rin kayang itanggi. May nararamdaman na ako para sa'yo." Nagulat si Crispin at matagal bago nakasagot. Tila natuyuan siya ng laway at nanginginig ang mga kamay. Ngunit sa wakas ay napangiti rin siya. "Heavenly, hindi ko alam kung anong ginawa ko para maramdaman mo yan. Ako na isang pulubi, walang maibigay, walang maipagmamalaki. Pero salamat kasi naramdaman kong may halaga pa pala ako." Napaluha si Heavenly sa mga salitang iyon at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Crispin. Hindi iyon marangyang sandali, walang bulaklak o musika, kundi isang simpleng pag-amin ng dalawang pusong hindi inaasahang magkakahanap ng tahanan sa isa't isa. Ngunit hindi lahat ay masaya. Kinabukasan habang nasa opisina si Heavenly,
Muling narinig niya ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho. Ang iba'y nakakita sa kanya kagabi habang nakaupo sa gilid ng kalsada kasama si Crispin. Isa sa kanila ang diretsahang nagsabi, "Heavenly, kung gusto mong masira ang reputasyon mo, sige lang. Pero kapag nalaman ng management na pumupunta ka sa pulubi, baka pati trabaho mo madamay." Napakagatlabi siya at pilit na hindi nagpatalo. "Trabaho ko ang hahusgahan nila, hindi ang buhay ko sa labas." Matapang niyang tugon. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang tama rin ang mga sinasabi ng mga ito. Hindi madali ang sitwasyon. Paglabas niya ng opisina, agad siyang dumiretso kay Crispin. Nang makita niya ito, agad siyang niyakap ng mahigpit. "Crispin, kahit anong sabihin nila, hindi ako aalis. Hindi ako matatakot." Ngunit habang sinasabi niya iyon, may kirot pa rin sa kanyang puso. Alam niyang hindi madali ang landas na kanilang tinatahak. Sa mga sumunod na araw, mas naging maingat si Heavenly. Ngunit sa tuwing makikita niya si Crispin, bumabalik ang tapang sa kanyang dibdib. Isang gabi, habang nagkukwento sila tungkol sa mga pangarap, bigla na lamang nagsalita si Crispin. "Kung may pagkakataon lang, gusto kong ipakita sa iyo na kaya ko ring bumangon. Gusto kong iparamdam sa iyo na hindi mo kailangang mahiya dahil sa akin. Pero sa ngayon, ito lang ang kaya kong ibigay, ang pagmamahal at respeto ko sa iyo." Napaiyak si Heavenly sa kanyang narinig. "Hindi ko hinahanap ang pera o posisyon, Crispin. Ang hinahanap ko ay yung taong marunong magmahal at magbigay ng respeto. At iyon, nakikita ko sa iyo." Mula sa gabing iyon, hindi na nila itinanggi ang damdamin nila. Hindi man nila lantaran na ipinapakita sa iba. Alam nilang may espesyal na namamagitan sa kanila. Sa bawat pagkikita nila, ramdam nilang mas nagiging matatag ang ugnayan nila laban sa lahat ng balakid. Ngunit hindi rin nila alam na ang pagsubok na kanilang kinatatakutan ay paparating na. Sa mundo kung saan mahalaga ang anyo at estado, gaano katibay ang pag-ibig na nabuo sa gilid ng kalsada. Habang pauwi si Heavenly, dala-dala niya ang mga salita ni Crispin. Sa isip niya, kahit gaano kahirap, handa siyang ipaglaban ang damdaming iyon. Sapagkat natuklasan niya na ang tunay na halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kayamanan o posisyon, kundi sa kabutihang ipinapakita at sa pagmamahal na handang ibigay. At iyon ang bagay na nakikita niya kay Crispin sa araw-araw. Sa kanyang puso, malinaw ang sagot. Ang pulubing minahal niya ay higit pa sa nakikita ng iba. Isang Lunes ng umaga, pagdating ni Heavenly sa opisina, ay ramdam agad niya ang kakaibang tingin ng kanyang mga katrabaho. Tahimik ang iba, ngunit halatang nagbubulungan, at may ilan na tuwirang nakatingin sa kanya na para bang may malaking kasalanan siyang nagawa. Habang nakaupo siya sa kanyang mesa at inaayos ang mga papeles, lumapit si Liza na kilala sa pagiging mapanghusga. "Heavenly, mahinang bulong nito, ngunit sapat upang marinig ng iba. Totoo bang may relasyon ka sa pulubi sa kalsada? Grabe ka naman, hindi ka ba nahihiya?" Napatingin si Heavenly, hindi agad nakasagot. Ngunit bago pa siya makapagsalita, narinig na niya ang mga tawa ng ilan nilang kasamahan. Sayang siya. Ani ng isa, maganda pa naman pero pulubi ang napili. Sa loob-loob ni Heavenly, alam niyang darating ang ganitong klasing pagkakataon. Ngunit iba pala ang pakiramdam kapag ikaw na mismo ang pinagtatawanan at hinuhusgahan. Pilit niyang inisip ang mga sinabi ni Crispin noong nakaraang gabi na huwag siyang matakot at panindigan ang kanyang nararamdaman. Uminga siya ng malalim at buong tapang na tumingin kay Liza. "Oo, kaibigan ko siya at wala akong nakikitang masama doon. Kung ang basihan niyo ng pagkatao ng isang tao ay kung anong meron siya, mas nakakaawa kayo." Tumahimik ang paligid. May ilan pang nagbulungan, ngunit halata ang pagkabigla nila sa matapang na tugon ni Heavenly. Paglabas niya ng opisina, ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ngunit nang makita niya si Crispin sa kalyeng iyon, nakaupo at nakangiti sa kanyang pagdating, bigla na lang siyang nakaramdam ng ginhawa. Lumapit siya, dala ang baon niyang pagkain at umupo sa tabi nito. "Kumusta ang araw mo?" tanong agad ni Crispin. Napangiti si Heavenly ng mahina. "Medyo mabigat. Pinagtatawanan nila ako sa opisina. Pero alam mo, Crispin, hindi ako nagpaapekto.
Pinaglaban kita. Halata sa mga mata ni Crispin ang paghanga at pasasalamat. Hindi mo na kailangan gawin iyon, Heavenly. Hindi ako karapat-dapat na ipaglaban. Pulubi lang ako. Umiling si Heavenly. Hindi ka lang basta pulubi. Kung nakita lang nila kung ano ang nakikita ko, hindi nila masasabi iyon. Sa sandaling iyon, saglit na natahimik si Crispin at tila may gustong sabihin, ngunit pinitigilan. Sa huli ay numiti na lamang siya at hinawakan ang kamay ni Heavenly. Makalipas ang ilang linggo, mas lumalim ang kanilang ugnayan. Kapag may oras si Heavenly, dinadala niya si Crispin sa maliit na parke sa bayan upang kahit papaano ay makalayo sila sa magulong kalsada. Doon sila nagkukwentuhan ng mas mahaba, nagbibiro at minsan ay simpleng nakaupo lang habang pinapanood ang paglubog ng araw. Sa bawat pagkakataong iyon, mas tumitibay ang tiwala at pagmamahalan nila. Ngunit, habang sila ay masaya, mas lumalakas rin ang bulungan sa paligid. May mga kakilala si Heavenly na lumapit na sa kanyang pamilya at nagsabing baka kung ano-ano ang mangyari kung ipagpapatuloy niya ang relasyon sa isang pulubi. Isang gabi, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, naririnig ko ang mga tao. Totoo bang lagi mong kasama ang lalaking nasa kalsada? Hindi ako galit, pero nag-aalala ako para sa'yo. Baka masaktan ka sa huli. Mahinang ngumiti si Heavenly at sagot niya. Ma, mabait siya. Hindi niyo pa siya kilala gaya ng pagkakakilala ko. Hindi ko alam kung saan hahantong ito, pero ang alam ko, totoo ang nararamdaman ko. Hindi na kumontra pa ang kanyang ina, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Samantala, si Crispin ay nagsimulang magkaroon ng pag-asa. Ramdam niya ang pagmamahal at tapang ni Heavenly at sa bawat sandaling kasama niya ito, muling nabubuo ang kanyang tiwala sa sarili. Ngunit sa kabila nito, may mga gabi pa rin siyang mag-isa, nakahiga sa malamig na simento. Iniisip kung hanggang kailan niya kayang itago ang katotohanang matagal na niyang pinipigilan. Alam niyang hindi siya basta pulubi, ngunit pinili niyang manahimik. Natatakot siyang baka mawala si Heavenly kapag nalaman nito ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Isang gabi sa parke, habang naglalakad sila, biglang huminto si Crispin at tumingin kay Heavenly. Heavenly, kung dumating ang araw na malaman mong hindi ako ang iniisip mong tao, maniniwala ka pa rin ba sa akin? Nagulat si Heavenly at agad na tinanong, ano bang ibig mong sabihin? Ngunit ngumiti lamang si Crispin at umiling. Sa tamang panahon. Sa ngayon, masaya na akong kasama ka. Hindi na siya nagtanong pa si Heavenly. Ngunit sa puso niya ay ramdam niyang may malalim na sikreto ang lalaki. Sa mga araw na lumipas, mas lumalim ang damdamin nila. Hindi man nila lantaran na sinasabi sa iba. Alam nilang may espesyal na namamagitan. Ngunit alam din nilang ang ugnayan nilang ito ay nasa panganib. Sa mundong mapanghusga, mahirap ipaglaban ang pag-ibig na umusbong sa pagitan ng isang dalaga at ng isang pulubi. Gayunpaman, sa bawat sulyap at haplos, pareho nilang pinaninindigan na ang damdaming iyon ay totoo at iyon ang pinakamahalaga. Habang nakahiga si Crispin isang gabi, bumulong siya sa hangin. Konting panahon na lang, Heavenly, ipapaki ako sa iyo ang totoo. Ngunit hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ng dalaga. Ang pag-ibig nila ay sinusubok na ng panghuhusga at malapit nang dumating ang mas malaking pagsubok na magpapabago sa lahat. Mabilis na dumating ang araw na magbabago sa takbo ng lahat. Isang umaga, pagpasok ni Heavenly sa opisina, napansin niya ang kakaibang kasiglaan ng mga tao. Halos lahat ay nag-uusap at nagbubulungan at may ilan pang nag-aayos ng kanilang pananamit na para bang may mahalagang bisita. Nagtaka siya, ngunit hindi na nagtanong agad. Hanggang sa biglang pumasok ang kanilang department head at sinabi, "Maghanda kayo, darating ang bagong boss na hahawak sa kumpanya. Anak siya ng may-ari kaya siguraduhin ninyong magiging maganda ang impresyon." Napakagatlabi si Heavenly at naghintay.
Hindi niya inaasahan na ang simpleng araw na iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking gulat ng kanyang buhay. Maya-maya, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nakaayos ng husto. Suot niya ang mamahaling suit na kulay abu, makintab ang sapatos, at halatang pinaghanda ang buong anyo. Ngunit higit sa lahat, pamilyar ang mukha na iyon. Hindi makapaniwala si Heavenly. Ang lalaking nakikita niya sa harap ng lahat ay walang iba kundi si Crispin, ang pulubing ilang linggo na niyang kasama at minahal. Para siyang nabingi sa mga bulungan ng mga kasamahan na nagsabing, "Grabe, ang gwapo ng bagong boss, halatang mayaman, siguradong matindi ang credentials niyan." Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi makagalaw. Ang puso niya ay tila lumulubog at sabay na umaangat dahil sa kaba at gulat. Habang ipinakikilala ng kanilang department head ang bagong boss, nakatingin si Crispin, o mas tamang sabihing si Crispin na ngayon ay kilala nilang Marco Antonio, anak ng may-ari ng kumpanya, diretso kay Heavenly. Bahagya itong ngumiti, isang ngiti na puno ng kahulugan at tila nagsasabing, "Ako ito at ngayon alam mo na." Hindi alam ni Heavenly kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay pinaglaruan siya ng tadhana. Matapos ang maikling pagpapakilala, dumaan si Crispin sa kanilang mga mesa at kinamayan ang bawat empleyado. Nang lumapit siya kay Heavenly, saglit itong tumigil at tumingin sa kanya ng may lalim. "Magandang umaga, sana maging maayos ang pagtatrabaho natin," sabi niya sa isang formal na tono, ngunit sapat upang maramdaman ni Heavenly na siya pa rin iyon. Ang lalaking nakilala niya sa kalsada. Tumango na lamang siya at pilit na mumiti. Ngunit sa loob-loob niya, naguguluhan siya. Pagkatapos ng mahabang araw sa opisina, halos hindi makapag-focus si Heavenly. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Gusto niyang magalit kay Crispin dahil sa pagtatago ng katotohanan. Ngunit gusto rin niyang umiyak sa tuwa dahil sa lahat ng tao, siya ang pinili nitong kausapin at ipakita ang tunay na sarili. Sa gitna ng kanyang kalituhan, nagdesisyon siyang maghintay. Alam niyang darating ang oras na sila'y magkakausap ng masinsinan. At dumating nga ang pagkakataon. Nang matapos ang trabaho, tinawag siya ni Crispin sa kanyang opisina. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo ito. Wala na ang matigas na ekspresyon ng bagong boss at bumalik ang pamilyar na anyo ng lalaking nakilala niya sa kalsada. "Heavenly," bungad dito. "Alam kong naguguluhan ka. At siguro galit ka rin sa akin dahil hindi ko sinabi agad ang totoo." Hindi nakapagsalita si Heavenly. Nakatingin lamang siya at hinihintay ang paliwanag. "Hindi ako nagsinungaling sa'yo, pero may mga bagay akong hindi agad nasabi," patuloy ni Crispin. "Sinubukan kong mamuhay sa kalsada dahil gusto kong maranasan kung ano ang pakiramdam ng mga taong walang-wala. Gusto kong makita kung paano ba talaga ang buhay sa ilalim. Dahil hindi ko yon mararamdaman kung lagi lang akong nasa taas. At sa panahong iyon, nakilala kita. Hindi ko akalaing may isang taong tutulong at tatanggap sa akin nang walang hinihinging kapalit." Doon na nagsimulang maiyak si Heavenly. "Bakit hindi mo agad sinabi? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin na ipagtanggol ka laban sa lahat ng nanghuhusga?" Tumayo si Crispin at lumapit sa kanya. "Alam ko at pasensya na. Pero gusto kong malaman mo, Heavenly, na kung may isang bagay na sigurado ako, iyon ay ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi nagbago iyon kahit pa bumalik ako sa totoo kong pagkatao." Hindi nakapagsalita si Heavenly at agad siyang niyakap ni Crispin. Sa yakap na iyon, naramdaman niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Oo, nagtago ito ng malaking lihim, ngunit ang mga sandaling pinagsaluhan nila sa kalsada ay hindi kailanman nagbago. Hindi iyon pag-arte, hindi iyon palabas. Iyon ay mga totoong damdamin na umusbong sa gitna ng hirap at pagsubok. Kinabukasan laking gulat ng buong opisina nang makita nilang lumapit si Crispin kay Heavenly sa harap mismo ng lahat. Hindi niya alintana ang mga matang nanonood o ang mga bibig na magbubulungan. "Mga kasama," sabi niya, "gusto ko lang sabihin na kung may isang tao na talagang dapat kong ipagpasalamat, siya yun." Sabay tingin kay Heavenly na namumula ang pisngi sa hiya.
Halos hindi makapaniwala ang mga katrabaho nila. Ang mga dating nanlait at namhusga ay biglang natahimik. Hindi makatingin ng diretsyo. At sa sandaling iyon, nagsimula ng magbago ang ihip ng hangin. Mula sa pulubing kanilang tinatawanan, ngayon ay boss nilang hinahangaan at ang dalagang kanilang kinukutyat dahil sa malasakit niya sa isang walang-wala. Siya na ngayon ang tinitingnan nila na may kakaibang tapang at tibay ng loob. Ngunit alam ni Heavenly na hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Alam niyang marami pang pagsubok ang darating at higit sa lahat, may karma pang naghihintay para sa mga nang-api at nanghusga noon. Matapos ang revelasyong nangyari sa opisina, hindi pa rin mawala sa isip ni Heavenly ang pinagdaanan nila ni Crispin bago lumantad ang katotohanan. Halos lahat ng empleyado ay nagbago ng pakikitungo. Ang mga dating nang aalipusta at nagbubulungan sa kanyang likod ay biglang naging magalang. At ang iba na may tila nakikisama lamang dahil takot silang mapansin ng bagong boss. Para kay Heavenly, hindi ganoon kadali ang lahat. Alam niyang maraming nakamasid sa kanila at maraming hindi matanggap ang katotohanang ang boss nila ngayon ay dati nilang inatawanan bilang pulubi. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang maging matatag. Isang araw, pinatawag ni Crispin ang lahat ng empleyado para sa isang maikling pagpupulong. Nasa harap siya ng conference room, nakasuot ng simpleng polo at hindi ng mamahaling suit upang ipakita na hindi siya malayo sa kanila. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa pagkatao ko. Hindi ko rin pinagkakaila, sinadya kong itago ang aking tunay na pagkakakilanlan. Gusto kong maranasan kung paano ang mamuhay sa kalsada, paano magtiis at makisalamuha sa mga taong walang-wala. At doon ko nakita ang tunay na mukha ng lipunan, pati na rin kung sino ang marunong magpakatao, panimula niya. Tahimik ang buong silid, nakikinig sa bawat salita. Uminto siya sandali, at saka itinuloy. Hindi ko sinasabing perpekto ako, pero gusto kong ipakita na ang respeto sa kapwa ay hindi dapat nakabatay sa kung anong suot o anong estado sa buhay. At kung may isang bagay na natutunan ko, iyon ay ang tunay na yaman ay nakikita sa ugali at hindi sa bulsa. Maraming nahihiya sa narinig, lalo na ang ilan sa mga empleyadong noon ay walang pakundangan sa panlalait. Kitang-kita ni Heavenly ang pagyuko ng ulo ng mga ito. Para bang tinamaan ng matinding konsensya. Pagkatapos ng pagpupulong, nilapitan ni Liza si Heavenly. Hindi ito makatingin ng diretsyo at halatang kinakabahan. Heavenly, mahina nitong sabi. Gusto kong humingi ng tawad. Masyado akong naging mapanghusga. Hindi ko akalaing ganoon ang sitwasyon. Napangiti si Heavenly, bagaman ramdam niyang hindi agad-agad mabubura ang sakit ng mga salitang binitawan noon. Salamat at naisip mong humingi ng tawad. Pero sana, sa susunod, huwag ka nang basta humusga sa hindi mo pakilala. Tumango si Liza at naglakad palayo, tahimik na nagmumuni-muni. Samantala, si Crispin ay mas lalong naging abala sa pamumuno sa kumpanya. Pinakita niya ang kanyang kakayahan, hindi lang dahil siya ang anak ng may-ari, kundi dahil may talento at talino siya na hindi maitatanggi. Ipinakita niyang marunong siyang makisalamuha sa mga empleyado, marunong makinig. Minsan, ikinuwento pa niya sa mga empleyado ang ilan sa mga nakasalamuhan niyang pulubi at kung paano siya natuto ng leksyon sa kanila. Para kay Heavenly, mas lalo niyang hinangaan si Crispin. Hindi lang siya basta boss na mayaman at makapangyarihan. Isa siyang taong marunong lumingon sa pinagdaanan, marunong magpahalaga sa karanasan, at higit sa lahat, marunong magmahal ng tapat. Madalas silang mag-usap pagkatapos ng trabaho, at sa tuwing sila'y magkasama, pakiramdam ni Heavenly ay ligtas siya sa lahat ng panghuhusga. Ngunit alam din niyang hindi matatapos ang lahat ng ganoon na lang. May mga tao pa ring hindi matanggap ang kanilang ugnayan. Isang gabi, habang magkasamang naglalakad palabas ng opisina, may ilang empleyado silang nasalubong. Narinig ni Heavenly ang bulungan. Kaya pala malakas si Heavenly,
kasi siya pala ang nililigawan ng boss. Masakit iyon sa kanyang pandinig, ngunit bago pa siya makaramdam ng hiya, hinawakan ni Crispin ang kanyang kamay sa harap mismo ng lahat. Kung may mali sa pagmamahal ko kay Heavenly, ako ang dapat sisihin. Siya ang babaeng tumulong sa akin noong wala ako. Kung may respeto kayo sa akin bilang boss, dapat mas lalo ninyo siyang respetuhin. Natigilan ang mga empleyado at tahimik na lamang silang umalis. Pag-uwi ni Heavenly, nagkausap sila ng kanyang ina tungkol sa lahat ng nangyayari. Anak, sabi ng kanyang ina, ngayon naiintindihan ko na kung bakit mo siya pinili. Hindi lang pala puso mo ang tama, pati na rin ang paninindigan mo. Hindi lahat ng tao kayang ipaglaban ang nararamdaman nila, lalo na kung laban sa mundo. Napayakap si Heavenly sa kanyang ina at doon niya naramdaman ang suporta ng kanyang pamilya. Sa mga susunod na linggo, tuluyan nang naging normal ang sitwasyon sa opisina. Marami sa mga empleyado ang nakapagbago ng tingin at ang iba ay mas naging mabait at marunong magpakatao. Ngunit para sa ilan na dating nanapi at nang husga, hindi naging ganoon kadali ang lahat. May mga natanggal sa trabaho dahil sa pagpapabaya at may mga nakaranas ng kabiguan dahil sa kanilang ugaling mapangmata. Para kay Heavenly at Crispin, iyon ang paalala na ang karma ay dumarating sa tamang panahon at sa kabila ng lahat, mas lalo pang tumibay ang kanilang relasyon. Hindi na nila kailangang itago ang kanilang pagmamahalan at hindi na nila iniinda ang mga mapanghusgang mata. Para sa kanila, sapat nang alam nilang totoo ang damdaming na mamamagitan. Mula sa gilid ng kalsada hanggang sa taas ng opisina, pinatunayan nilang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan, kundi sa tapang na ipaglaban ito kahit palaban sa lahat. Makalipas ang ilang buwan mula nang lumantad ang totoo kay Crispin, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. Ang mga empleyadong dati nagdududa at mapanghusga ay napilitan ng kilalanin ang kanyang kakayahan bilang pinuno. Hindi dahil siya ang anak ng may-ari, kundi dahil sa ipinapakita niyang pamumuno. Maayos, patas, at higit sa lahat, marunong makinig sa lahat, mataas man o mababa ang posisyon. Sa bawat pagpupulong, kitang-kita ni Heavenly kung paano nagbago ang imahe ng lalaking minsan ay nakaupo sa gilid ng kalsada. At sa puso niya, mas lalong lumalim ang kanyang paghanga at pagmamahal dito. Ngunit hindi rin nawala ang mga taong hindi matanggap ang kanilang relasyon. May ilang empleyado pa rin palihim na nagbubulungan at sa tuwing makikita si Heavenly at Crispin na magkasama, may mga matang nagmamasid. Isang araw, habang nasa pantry si Heavenly, pumasok si Liza at ilang katrabaho. Bagaman nagbago na ang pakikitungo ni Liza matapos humingi ng tawad noon, narinig pa rin ni Heavenly ang bulungan ng isa. Swerte niya talaga. Kung hindi niya nakilala ang boss nung pulubi pa lang, tingin mo ba papansinin siya ni Crispin? Malas lang natin, siya ang napili. Napangiti na lang si Heavenly ng matait. Gusto niyang sumagot pero pinili niyang manahimik. Alam niyang hindi lahat ng tao ay mauunawaan ang pinagdaanan nila. Paglabas ng pantry, nakasalubong niya si Crispin na naghihintay sa hallway. Agad niyang napansin ang lungkot sa mga mata ni Heavenly. May problema ba? Tanong nito. Napailing siya, ngunit hindi niya mapigilang ikwento ang narinig. Huminto si Crispin at tiningnan siya ng diretsyo. Hayaan mo sila. Hindi nila alam ang totoo, pero alam mo kung ano ang alam ko? Na ikaw ang taong tumulong sa akin nang wala ako. Wala nang makakabura nun. Hindi na nakasagot si Heavenly, bagkus ay napangiti siya at naramdaman ang init ng kamay ni Crispin nang hawakan siya nito. Sa mga sandaling iyon, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Isang linggo pagkatapos, nagdaos ng malaking okasyon ang kumpanya. Dinaluhan ito ng lahat ng empleyado at maging ng ilang partners at investors. Doon unang beses na ipinakilala ni Crispin si Heavenly bilang isang taong espesyal sa kanya. Sa harap ng lahat, hindi niya ito tinuring na simpleng empleyado, kundi isang mahalagang bahagi ng kanyang buhay. Kung may isa mang tao na nagpapaalala sa akin kung ano ang tunay na kahulugan ng respeto at malasakit, siya iyon.
Wika niya habang nakatingin kay Heavenly. Napatulala ang karamihan at marami ang natameme. Ang iba'y napayuko sa hiya habang ang iba namay halatang hindi alam kung paano tatanggapin ang mga narinig. Para kay Heavenly, hindi niya inaasahang maririnig ang ganoon mula kay Crispin. Inilit niyang pigilan ang luha, ngunit sa huli ay napaluha siya sa harap ng lahat. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Ramdam niyang ipinaglaban siya ni Crispin, hindi lang sa kalsada kung saan nagsimula ang lahat, kundi maging sa lugar na puno ng mga matang mapanghusga. Diyon, tuluyan na niyang naramdaman na walang makakahadlang sa kanilang pagmamahalan. Ngunit hindi rin nawala ang mga taong nagduda. Isang matandang empleyado ang lumapit kay Crispin matapos ang okasyon. "Sir, pasensya na kung magsasalita ako ng direkta, pero sigurado ka ba sa pinili mong babae? Baka kapag tumagal, isipin ng iba na pinili ka lang niya dahil sa yaman mo." Hindi agad nakasagot si Crispin. Ngunit nang dumating si Heavenly, ngumiti siya at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. "Hindi ko kailangang ipaliwanag sa lahat, pero ang sigurado ako, minahal niya ako noong wala pa akong lahat ng ito. Kaya walang sino man ang makapagsasabing pera ang dahilan." Tahimik ang matanda at yumuko na lamang bilang tanda ng respeto. Samantala, ang ibang empleyado na noon ay palaging nangungutya ay nagsimulang maranasan ang epekto ng kanilang mga ginawa. Si Liza, bagaman humingi ng tawad, ay nahirapang makuha muli ang tiwala ni Heavenly. Hindi siya tinanggal sa trabaho, ngunit halatang hindi na ganun kalapit ang mga tao sa kanya. May iba pang empleyado na tinanggal dahil sa pagiging tamad at reklamo ng reklamo. Bagay na noon ay tinatanggap pa dahil nakikisama sila sa grupo. Unti-unti, nakita ng lahat kung paano dumarating ang karma sa mga taong walang respeto at puro panghuhusga. Sa kabila ng lahat, masaya si Heavenly at Crispin. Madalas silang mag-usap tungkol sa kinabukasan at kahit hindi pa malinaw kung saan hahantong, ramdam nilang handa silang harapin ang anumang pagsubok. Sa mga gabing magkasama sila, minsan ay napapatingin si Heavenly sa mga mata ni Crispin at naaalala ang unang beses na nakita niya ito sa gilid ng palsada. Marungis at walang-wala. Ngayon, heto sila, nakatayo sa iisang entablado. Pinipili pa rin ang isa't isa sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Hindi naging madali ang landas nila, ngunit malinaw na ang bawat sakit, bawat panghuhusga, at bawat pagdududa ay nagbigay daan para mas tumibay sila. Para kay Heavenly, wala nang mas hihigit pa kaysa sa pagmamahal na ipinaglaban nila mula sa simula. At para kay Crispin, walang halaga ang lahat ng kayamanan kung hindi niya ito maibabahagi sa babaeng una siyang tinanggap bilang tao, hindi bilang boss o bilang mayaman, kundi bilang isang simpleng lalaking naghanap ng pagmamahal sa kalsada. Mula nang ipinakilala ni Crispin si Heavenly bilang mahalagang bahagi ng kanyang buhay, unti-unti nang natigil ang bulungan sa opisina. Ang mga taong dati walang habas kung manghusga ay natutong manahimik at tanggapin ang katotohanan. Ngunit hindi nangangahulugang tuluyan nang nawala ang lahat ng pangungutya. May ilan pa ring hindi mapigilan ang pagsimangot sa tuwing makikita silang magkasama. Gayunpaman, hindi na iyon iniinda ni Heavenly. Alam niyang ang respeto ay hindi pwedeng pilipin at ang mas mahalaga ay ang tapang nilang ipaglaban ang kanilang pagmamahalan. Isang araw, muling nag-organisa ng pulong si Crispin para sa lahat ng empleyado. Ngunit hindi ito tungkol sa negosyo o sa bagong proyekto. Tumayo siya sa harap at nagsalita ng taos-puso. "Alam kong marami sa inyo ang nahirapan tanggapin ang katotohanan tungkol sa akin at kay Heavenly. Naiintindihan ko iyon dahil hindi madali para sa ilan na makita ang isang pulubi na ngayon ay boss nyo na. Pero gusto kong maging malinaw, ang pagmamahal at respeto ay hindi dapat nakabatay sa itsura o estado sa buhay. Lahat tayo ay tao at lahat tayo ay may karapatang magmahal at mahalin." Tahimik ang silid at naraming nakayuko. May ilan pang napatingin kay Heavenly na tila nahihiya sa sarili. Doon niya nakita kung paano ginamit ni Crispin ang kanyang posisyon.
hindi para ipagyabang ang kanyang yaman, kundi para magturo ng aral sa lahat. At sa sandaling iyon, lalong namutawi ang pagmamahal at paghanga ni Heavenly sa kanya. Pagkatapos ng pagpupulong, isang grupo ng mga empleyadong dating nang aasar kay Crispin ang kusang lumapit sa kanya. "Sir, gusto po naming humingi ng tawad," sabi ng isa. "Hindi po namin alam na ganoon pala ang pinagdaanan nyo. Sana po mapatawad nyo kami." Napangiti si Crispin at tumango. "Pinatawad ko na kayo, pero sana sa susunod, matuto na tayong magpahalaga kahit sino pa ang kaharap natin. Hindi natin alam kung ano ang kwento ng bawat isa." Maraming naantig sa kanyang mga salita at mula noon, tuluyan nang nagbago ang ihip ng hangin sa kumpanya. Ngunit hindi lahat ay agad na nagbago. Si Lisa, bagaman humingi na noon ng tawad kay Heavenly, ay hindi pa rin lubos na tanggap ng mga kasamahan. Madalas siyang tahimik at iwas sa mga tao. Tila ba ninanamnam ang bigat ng karma sa kanyang konsensya. Nakikita iyon ni Heavenly at kahit hindi sila ganoon kalapit, naawa siya. Isang araw, nilapitan niya ito. "Lisa, tapos na ang lahat. Hindi kita kinikimkiman ng galit. Ang mahalaga, natuto tayo pareho." Doon nagsimulang mapawi ang bigat kay Lisa at unti-unti siyang bumangon mula sa kahihiyan. Samantala, patuloy ang magandang pamamalakad ni Crispin sa kumpanya. Ipinakilala niya ang mga bagong benepisyo para sa mga empleyado, gaya ng mas maayos na insurance at mga programang nakatuon sa kalusugan at edukasyon ng kanilang pamilya. Marami ang natuwa at mas lalo siyang nirerespeto bilang pinuno. Ngunit para sa kanya, lahat ng iyon ay bunga ng mga aral na natutunan niya habang nasa kalsada. "Kung hindi ko naranasan ang magutom at matulog sa semento, hindi ko malalaman ang totoong halaga ng malasakit," madalas niyang sabihin. Habang lumalalim ang ugnayan nila ni Heavenly, mas lalo rin nilang napapansin ang pagkakaiba ng kanilang mundo. Minsan, kapag nasa isang event silang magkasama, hindi maiiwasan ang mga matang nakatitig kay Heavenly. Para bang nagtatanong kung ano ang nakita ng isang bilyonaryo sa isang simpleng dalaga. Ngunit sa bawat ganitong pagkakataon, hindi siya pinapabayaan ni Crispin. Palagi niyang ipinapakita sa lahat na proud siya kay Heavenly at iyon ang nagbibigay sa dalaga ng lakas ng loob. Isang gabi, habang magkasama sila sa isang maliit na coffee shop, nagbukas ng usapan si Heavenly. "Crispin, hindi ko alam kung hanggang saan ang kaya kong harapin. Alam kong kaya mong ipaglaban ako, pero minsan naiisip ko rin, paano kung dumating ang araw na hindi na sapat ang pagmamahal?" Mahigpit na hinawakan ni Crispin ang kanyang kamay. "Heavenly, tandaan mo ito, hindi ako tumingin sa iyo bilang isang empleyado at hindi rin bilang isang taong mas mababa ang estado. Ang nakita ko sa iyo ay ang puso mo marunong magmahal, kahit wala kang nakukuhang kapalit. Kung dumating man ang araw na subukin tayo, hawakan mo lang ako kasi hindi kita bibitawan." Napaluha si Heavenly at napangiti. Doon niya lalong naramdaman na tama ang pinili niyang ipaglaban ang damdaming ito. Kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat ang panghuhusga ng iba, sapat na ang tiwala at pagmamahal na meron sila. Ngunit habang mas nagiging maayos ang lahat, nagsisimula ring dumating ang hustisya sa mga taong nang api noon. May ilan sa mga tambay na minsang nanghamak kay Crispin ang nahuli at nakulong dahil sa mga ilegal na gawain. Ang iba namay nagsisisi at bumalik na lamang sa probinsya. Para kay Heavenly, iyon ay malinaw na paalala na walang magandang maidudulot ang pangungutya at panlalait sa kapwa. Sa dulo ng lahat, nakita ni Heavenly kung paano nagbabago ang tao. Ang ilan ay natuto, ang ilan na may nakaranas ng parusa. Ngunit higit sa lahat, nakita niyang ang pag-ibig na totoo ay kayang tumindig kahit sa harap ng pinakamatinding pagsubok. At habang magkahawak sila ng kamay ni Crispin pauwi, ramdam niyang ito ang simula ng mas matibay na yugto ng kanilang kwento. Ang dating pulubi na kanyang tinulungan
ay hindi na lamang isang taong nakaupo sa gilid ng kalsada, kundi isang lalaking minamahal niya ng buo sa harap ng lahat. At wala nang makakapigil dito. Mabilis ang paglipas ng mga araw at tila ba unti-unti nang nasasanay ang lahat sa opisina sa presensya ni Crispin bilang kanilang pinuno. Ngunit higit pa doon, nasasanay na rin silang makia na sa bawat oras ng kanyang paglilibot sa mga mesa, palaging nakasunod ang mga tingin niya kay Heavenly. Hindi ito palihim, hindi rin lantaran, ngunit malinaw na sa bawat pagkilos ni Crispin, laging nandoon ang respeto at pagmamahal na dati hindi nila mawari. Para kay Heavenly, mahirap man ang naging simula, ramdam niyang unti-unti nang natatanggap ng mga tao ang katotohanang siya ang babaeng pinili ni Crispin. Isang hapon, nagkaroon ng pagkakataong magsama-sama ang lahat ng empleyado para sa isang simpleng salo-salo sa loob ng kumpanya. Hindi ito isang engrandeng party, kundi isang pagtitipon na inorganisa ni Crispin upang ipakita ang kanyang pagpapahalaga sa lahat. Sa gitna ng pagtatawanan at kwentuhan, tumayo siya at nagsalita. Marami sa atin ang dumaan sa hirap. Marami ring pagkakataon na sinusubok tayo ng buhay. Naranasan ko rin iyon at alam kong karamihan dito ay nakaranas din ng panghuhusga mula sa iba. Kaya sana mula ngayon, matuto tayong tingnan ang bawat isa hindi base sa anyo o estado, kundi sa kabutihan ng puso. Hindi nakapagsalita agad ang mga tao, ngunit unti-unting sumunod ang palakpakan. Doon nakita ni Heavenly ang malinaw na pagbabago mula sa mga taong dating mapanghusga, ngayon ay natututo na silang makinig at magnilay. Lalong humanga si Heavenly kay Crispin, hindi lang dahil sa kanyang talino at galing sa pamumuno, kundi dahil kaya niyang baguhin ang pananaw ng mga tao sa simpleng salita. Pagkatapos ng salo-salo, nilapitan siya ni Crispin at sabay silang lumabas ng gusali. Sa labas, malamig na ang simoy ng hangin at saglit silang naglakad palayo upang makaiwas sa mga mata ng iba. Doon, tumigil si Crispin at hinawakan ang kamay ni Heavenly. Heavenly, wika niya, hindi ko pa nasasabi ito ng direkta, pero gusto kong malaman mo ikaw ang dahilan kung bakit kaya kong tumayo rito ng buong tapang. Kung wala ka, baka hindi ko kinaya ang lahat. Napatitig si Heavenly at napaluha sa kanyang narinig. Crispin, hindi mo kailangang sabihin iyon. Ang lahat ng ito, pinili mo dahil iyon ang tama. Ako, nandito lang para samahan ka. Ngunit ramdam niyang higit pa roon ang kanyang papel, sapagkat sa simpleng pagtulong niya noon, nagbago ang lahat ng takbo ng kanilang buhay. Dumating ang mga araw na mas naging lantad na ang kanilang relasyon. Hindi na nila kailangan pang magtago o magpanggap. Sa bawat pagtitipon, hindi na nag-aatubili si Crispin na ipakita ang pagmamahal niya kay Heavenly. At sa bawat pagkakataon, mas lalong nasusubok ang tapang ng dalaga. May mga pagkakataong nakakarinig pa rin siya ng bulungan. May mga matang nagmamasid na parang hindi tanggap. Ngunit natutunan na niyang hindi na iyon pakinggan. Ang mahalaga, malinaw sa kanya na totoo ang damdamin nilang dalawa. Isang gabi, inimbitahan ni Crispin si Heavenly sa isang simpleng hapunan sa isang lugar na malapit sa opisina. Hindi ito ang grandeng restoran, kundi isang maliit na kainan na madalas nilang puntahan noong nagsisimula pa lang silang magkakilala. Doon, inalala nila ang mga unang araw sa kalsada, ang mga simpleng pandesal na ibinibigay ni Heavenly, ang mga pagkakataong nag-uusap sila sa bangketa, at ang mga panahong hindi pa nila alam kung saan hahantong ang lahat. Napatawa sila habang inaalala ang mga sandaling iyon, at sabay na napabuntong hininga. Nakakatuwa, sabi ni Crispin, na sa simpleng tinapay at maliit na oras na ginugol mo sa akin, nagbago ang buong buhay ko. Sa gitna ng masayang kalaala, biglang naging seryoso si Crispin. Heavenly, sabi niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata niya, handa na akong gawin ang susunod na hakbang. Hindi ko na nais pang itago o ipagpaliban. Mahal kita at gusto kong malaman ng lahat na ikaw ang babaeng pipiliin ko kahit anong mangyari.
Natigilan si Heavenly at hindi agad nakapagsalita. Sa kanyang puso, ramdam niyang iyon na ang pinakamatamis na salitang kanyang narinig. Kinabukasan, dumating si Crispin sa opisina na mas seryoso kaysa dati. Tinawag niya ang lahat sa isang pagpupulong at sa harap ng lahat ng empleyado ay nagsalita. Gusto kong maging malinaw. Si Heavenly ay hindi lamang isang empleyado sa kumpanyang ito. Siya ang babaeng tumulong sa akin noong wala ako. At siyang babaeng minahal ko ng totoo. At wala akong pakialam kung ano pa ang sabihin ng iba. Dahil sa mata ko, siya ang pinakamahalagang tao sa aking buhay. Tahimik ang buong silid. Ang ilan ay hindi makatingin. Ang iba na may halatang natameme, ngunit may ilan ding napangiti at napalakpak. Doon naramdaman ni Heavenly ang matinding halong hiya at saya. Hindi siya makapaniwala na ipinahayag ni Crispin ang lahat ng walang takot sa harap ng mga taong minsan ay naging mapanghusga sa kanila. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit ang ilang empleyado kay Heavenly upang batiin siya. "Ang swerte mo," sabi ng isa. "Pero higit pa doon, saludo ako sa tapang mo." Isa-isa silang nagsalita. At kahit may ilang nanatiling tahimik, malinaw na mas marami na ang nagsimulang tanggapin ang kanilang kwento. Sa labas ng gusali, habang magkahawak ang kamay ni na Heavenly at Crispin, ramdam nilang higit pang pagsubok ang darating. Ngunit malinaw na sa kanilang puso, hindi na mahalaga kung anong sasabihin ng iba. Ang mahalaga ay totoo ang kanilang pagmamahalan at buo ang kanilang paninindigan na ipaglaban ito. Sa sandaling iyon, alam ni Heavenly na handa na silang dalawa para sa susunod na yugto ng kanilang buhay. Isang pag-ibig na hindi na maitatago at hindi na matitinag ng anumang panghuhusga. Dumating ang mga linggo na mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan ni na Heavenly at Crispin. Hindi nalihim ang kanilang relasyon at hindi na rin sila natitinag sa mga mata ng mga taong minsang nanghusga. Ngunit kahit paunti-unti nang natatanggap ng marami ang kanilang kwento, dumating ang panahon ng pagsubok para sa mga taong minsang naging dahilan ng sakit at panghihiya. Doon unti-unting ipinakita ng tadhana kung paano dumarating ang hustisya sa tamang oras. Minsan, habang nasa opisina si Heavenly, napansin niyang may kaguluhan sa isang sulok. Isa sa mga empleyadong dati walang habas kung makapanglait kay Crispin noong siya'y nasa kalsada pa, ay pinatawag ng management dahil nahuli sa isang maling gawain. Napatunayan na siya'y naglabas ng mga dokumento ng kumpanya para ipasa sa kalabang kumpanya kapalit ng pera. Sa harap ng lahat, siya ay tinanggal at pinilit na lumabas na halos walang makatingin sa kanya. Doon naunawaan ni Heavenly ang sinasabi ni Crispin na darating din ang panahon na ang bawat mali ay may kapalit. Hindi sila kailangang gumanti sapagkat kusa itong ibinabalik ng buhay. Samantala, si Liza na dating palaging mapanghusga ay nakaramdam na rin ng kabayaran sa kanyang mga ginawa. Hindi man siya tinanggal sa trabaho, ngunit halos lahat ng kasamahan ay lumayo sa kanya. Hindi na siya sinasama sa usapan at nararamdaman niya ang bigat ng konsensya sa bawat oras. Isang araw, nilapitan siya muli ni Heavenly at marahang nagsabi, "Liza, wala na akong galit. Pero sana matuto ka. Hindi lahat ng nakikita ng mata ay siya ng buo ng isang tao. May mga bagay na mas malalim kaysa sa panlabas na anyo." Doon tuluyang napaiyak si Liza at umamin na nagsisisi siya. Unti-unti, sa pamamagitan ng kapatawaran, nagbukas din ang bagong simula para sa kanya. Ngunit ang pinakamaindi ay ang nangyari sa mga tambay na minsang nanghamak at nanakit kay Crispin noong nasa kalsada pa siya. Minsan, nabalitaan ni Heavenly mula sa balita na nahuli ang ilan sa kanila dahil sa pagnanakaw. Ang iba ay nakulong at ang ilan na may napilitang bumalik sa probinsya dala ang kahihiyan. Habang pinapanood niya ang balita, napabuntong hininga si Heavenly. Karma na rin ang gumawa ng paraan, bulong niya sa sarili. Sa tabi niya, ngumiti si Crispin at hinawakan ang kanyang balikat. Hindi natin kailangang gumanti. Ang masama, babalik talaga sa gumawa niyon. Samantala,
Si Crispin ay mas lalong lumalim ang pagkakilala sa kanya ng mga tao bilang isang pinuno. Hindi siya naging mapaghiganti sa mga nang api noon. Sa halip, ipinakita niyang kaya niyang patawarin at kaya niyang ipakita ang tamang landas. Ang kanyang karanasan sa alsada ay nagsilbing inspirasyon hindi lang kay Heavenly, kundi sa lahat ng empleyado. Minsan pa nga ay nag-organisa siya ng outreach program para sa mga batang lansangan. Doon naramdaman ng lahat na hindi niya nakalimutan kung saan siya nanggaling at hindi rin niya nakakalimutan ang mga taong minsang naging katulad niya. Para kay Heavenly, higit pa sa pagmamahal ang natutunan niya. Natutunan niyang ang tunay na yaman ng tao ay hindi makikita sa kung anong meron siya, kundi sa kung paano siya magbigay sa iba. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong tumatatag ang kanilang pagmamahalan. Hindi ito nakabatay sa material na bagay, kundi sa mga alaala ng sakripisyo, ng pagkakaintindihan at ng pagtanggap sa isa't isa. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa parking dati nilang tambayan, tumigil si Crispin at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Heavenly. Naalala mo ba noong unang beses mo aking tinulungan? Tanong niya. Tumango si Heavenly at ngumiti. Oo, Crispin, naalala ko pa. Pandesal lang ang dala ko noon. Napatawa sila pareho. Ngunit seryoso ang sumunod na sinabi ni Crispin. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko nakita ang halaga ko. Ikaw ang nagpaniwala sa akin na kahit wala akong lahat, may dahilan pa rin para ipagpatuloy ang buhay. At ngayon, gusto kong ipangako na hindi nga kita pababayaan kailanman. Napaluha si Heavenly at napayakap sa kanya. Crispin, hindi ko man alam kung saan pa tayo dadalhin ang buhay. Ang sigurado ako, ipaglalaban din kita hanggang sa dulo. Dahil ikaw ang lalaking minahal ko ng higit pa sa lahat. Doon nilaramdam ang katahimikan ng gabi, kasabay ng pagpatak ng mamaluhan ng saya sa kanilang mga mata. At sa mga araw na sumunod, mas lalong naging malinaw sa kanilang dalawa na ang pagmamahala nila ay hindi na basta isang kwento lang ng isang dalagang tumulong sa isang pulubi. Isa na itong patunay na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagtuturo ng aral, na ang malasakit ay maaaring maging binhi ng pagmamahal, na ang tapang ay maaaring magpatibay ng tiwala, at na ang hustisya ay laging dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Sa dulo ng lahat, natutunan ng mga tao sa paligid nila na ang panlalait ay walang dulot kundi kahihiyan sa huli. At ang kabutihan ay laging may gantimpala. Para kay Heavenly at Crispin, iyon ang pinakamahalagang karma. Ang makita na ang mga dating ng api ay natuto at ang kanilang pagmamahalan ay nanatiling matatag at matapat. Sa kanilang mga puso, alam nilang wala nang makakahadlang sa kwento nila, sapagkat ang kanilang pag-ibig ay bunga ng malasakit, sakripisyo at paninindigan na hindi kayang gibain ng kahit na sino.